eloquence, okay, merong nasasabi na hindi siya eloquent, etc. I don't care. Hindi naman tayo English speaking naturally. Okay, we are Filipinos, we are not Americans. Even Americans, they are not perfect in English. There is no reason para magbigay tayo ng top 20, top 30, or kung ano-ano pa mga top 15, top 16, 18, 20. Because alam naman natin kung sino talaga yung mga performer sa Miss Universe Philippines 2025. Marami tayong mga napanood na mga vlogs na based sa kanilang observation na sila mismo nandun sa venue, sa location, kung saan nandun yung mga candidates or events na gananap. Nakita nila kung ano yung personality ng girls. Nakita nila yung potential. Nakita nila kung paano sila nagpe-perform. And doon din tayo nagbe-base. Kinumbine natin yung ating observation online at yung mga naririnig nga natin o mga nalaman natin based sa mga vloggers talaga na nandoon on-site na na-witness sila yung performance ng mga candidates ng Miss Universe Philippines 2025. Ngayon, pag-usapan natin, allow me to present to you my top 12 para sa Miss Universe Philippines 2025. Hello guys, this is Roderick Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzobala. Thank you for watching. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzobala, and today's video pag-usapan nga natin ang top 12 ng Miss Universe Philippines 2025. Hindi ko sinasabi na ito yung talaga magiging actual top 12 comes coronation ng Miss Universe Philippines 2025 competition. But this is just like I said earlier, ito lang is based sa aking observation at sa aking mga naririnig at napapanood ng mga vlogs galing mismo sa mga vloggers na nandoon sa Pilipinas, nandoon sa venue. Just like for example, Ako Boracay, Hello Glow, just mga event na nakikita nila talaga sila, yung mga candidates. And based sa kanilang mga observations, sa kanilang mga comments, napapagtagpi-tagpi natin yung ating opinion, yung ating impression, kung ano yung impression ko sa mga candidates, at sa kanilang mga opinion. Dahil sila yung nandun, diba? So because it's very unfair naman na magbe-base lang ako online kung ano yung nakikita ko and wala tayong makikita na comment or opinion mula talaga dun sa mga on-site vloggers na sila talaga yung mismo first hand nakakita kung ano yung potential ng candidates. So yun, so before I start guys, if you wanna support my channel, you wanna become a member, you wanna subscribe para hindi nyo ma-miss ang aking mga uploads, click the subscribe button and ang notification bell. And also the membership if you want to become a member of this channel. Alright, so this is it. Jump in na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa dahil masyadong mahaba ang aking intro. But then again, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel at sa panonood ng aking mga videos about beauty pageant. Right, so top 12 ng Miss Universe Philippines 2025 competition. Walang iba ko hindi si Bohol. Okay, so Bohol is one of sabi ko nga is nanghihinayang ako sa kanya. Okay, she is very eloquent, very beautiful. Sabi nga, narinig ko nga na she is maganda talaga kahit walang makeup, which is I think gano'n naman talaga dahil nakita ko yung mga videos na wala silang makeup and talagang maganda pa rin talaga siya. Although, ang sasabihin ko sa kanya, ang mga advice ko sa kanya, if she really want, if kaya pa na baguhin at mag-improve pa physically, I think that she really need to tone a little bit para mas mukha siyang maging mahabang tingnan at mas magaang tingnan. Okay, kasi kung i-compare mo, pag tinabit-tabi mo sila, talaga makikita mo na just like gaya na sinasabi ko before pa, malaki siyang tingnan compare sa iba. Hindi siya mataba, but malaki siyang tingnan compare sa iba. Alright, so yun lang masasabi ko, and then tama din yung hula ko or tama din yung impression ko na medyo meron siyang times na parang nakikita ko sa mga videos, sa pictures na minsan parang nawawala siya doon sa moment na parang nakukulangan siya ng pagiging or parang hindi siya masyadong nagiging tawag dito. Makikita mo na meron siyang face na medyo long kasi nga parang hindi siya nag-i-smile palagi or whatsoever. But yun, overall, the eloquency, the beauty, she is amazing and she is going to be one of the top 12 if top 12 lang ang pipiliin. Next natin is si Cebu. Actually, nagtay si Cebu at saka si Bohol para sa akin dahil I think that she has this very good credential. She is a doctor, she's beautiful. Gaya nga nasabi ng mga naririnig kong vlogger, mas maganda siya sa personal kesa sa videos
saka picture. Which I can really say naman talaga na tama talaga siguro sila. Dahil kung makikita mo naman maganda yung shape ng face. Not the typical beauty na nakikita natin, na ini-expect natin o gusto nilang makita or gusto nating makita sa mga beauty pageant. But Cebu is given that she is magandang magsalita, doktora, maganda naman, may height naman, may katawan naman. And base nga sa kanila talagang super talagang approachable siya sa personal, which alam naman natin na isa yun sa mga qualities na talagang tinitingnan at kinukonsider ng Miss Universe Philippines organization, especially sa Miss Universe mismo, diba? So yeah, so I think that Cebu is deserving to be in the top 12. Right, sunod natin is si Tarlac. So again, kay Tarlac, hindi siya mataba gaya ni Bohol. To be honest, mas may katawan siya kaysa kay Bohol. Tarlac is kasi sobrang parang liit ng face. Tapos, alam mo yung parang nakita ko si Regine Velasquez before when she was still starting. Mukhang mataba si Regine Velasquez, but then sa personal, hindi pala. Kasi sobrang liit ng mukha ni Regine Velasquez. And I think that ganun din kay Tarlac. Tarlac, she has a beautiful, siguro bilugan talaga yung katawan niya. Kaya nagmumukha siyang hindi ganun ka-sexy. Pero in general, sexy naman talaga siya. Also, the eloquency. I think that Tarlac is very, very eloquent. Given the fact that she is only 20 years old. Fact check, she is only 20 years old. Doon sa nagsasabi, doon sa nag-comment sa isa kong video na hindi na bata si Tarlac, na she is more than 20. I check na she is only 20 years old. Yeah, so Tarlac, she is one of pwedeng raw. She is raw and she is very, tawag dito, may potential na konting polishing lang talagang pwede siyang mag-represent ng Pilipinas kahit hindi sa Miss Universe Philippines, kahit sa ibang pageant. Next natin si Iligan. Okay, so Iligan City is isa sa parang Malarabia Mateo na ganda. Alam mo yung parang may halo, which is I believe she has mixed blood. Okay, so she has this beautiful, alam mo yung, kasi I'm not sure if she is morena, but I think that she look more of like Rabia exotic Filipina na may mix na ganun. Ganun yung impression ko sa kanya. Ganun yung beauty na nakikita ko sa kanya. And I think that kung kailangan talaga niyang pagbutihan pa, is I think yung pag-aura. Okay, so kulang, I think nakukulangan siya sa pag-aura. Kagaya nung napanood ko na pag nasasama na siya sa group is parang nawawala na siya. Okay, so kailangan mag-blend in siya at lumutang siya, which I think yun yung kailangan niya. But overall, she's beautiful. She has this unique beauty. And yeah, so I think she has a potential. And speaking of potential, Oriental Mindoro, she is an OFW. I'm sure babalik siya dito sa Dubai if ever hindi siya manalo sa Miss Universe Philippines. But let's see, malay mo maging artista siya or baka maging model siya sa Pilipinas. But yes, Oriental Mindoro is one of talagang parang newbie kasi hindi pa siya nasali sa national pageant sa Pilipinas. She is, I think, one of na hindi mo aasahan na merong galing siya sa pagsasalita. Okay, so nakikita ko naman yung mga interviews niya na meron naman siya ibubuga. Hindi naman kailangan na para siyang nagde-declamation na parang si Miss Sinilo ang Laguna. And Oriental Mindoro, I think the beauty, the styling, the confidence, I think nandoon naman. But siguro konti pa or bahala na, tingnan natin sa Camps Coronation Night kung paano siya mambubulaga. But again, looking at how she is performing so far, I think that she is beautiful and may potential talaga. Next natin is si Pasay. So Pasay is the tallest. Okay, she is the tallest candidate ng Miss Universe Philippines 2025. And the fact that she is lumaki sa Amerika, of course, English is the main language. And hindi lang ibig sabihin na marunong siya mag-English, may sense pa siyang magsalita. So yun yung isa sa edge niya. Tapos yung height. But although kamukha nga no sabi na narinig kong video, I think that sa styling is talagang nahihirapan silang makuha kung ano yung perfect na styling para sa kanya. I think that if ever makokoronahan siya, I think hindi Miss Universe Philippines pwede iba sa mga title na ipapamigay outside the Miss Universe Philippines. Alam naman natin na after ng Miss Universe Philippines, nag-appoint sila na ibang mga girls sa ibang pageants. Okay, so hindi natin sure kung ganun pa rin mangyayari this year. But if ever hindi siya manalo, which I think dehado pa rin talaga siya. But let's see. Okay, hindi natin sure. Hindi ko naman sinasabi na yung beauty niya, yung aura niya is hindi pang Miss Universe. Meron siyang potential. But then again, pwedeng kung hindi pa sa Miss Universe, I think that she deserves to be one of the title holder na po pwedeng piliin para sa, like for example, Miss Eco, Miss Charm, Miss Supranational,
International Philippines, alam mo yon. So marami tayong mga titles pa. I mean, Miss Universe Philippines. So yeah, Pasay is the height, the beauty, very young. She was only 20 years old. And eloquency, yeah, dahil English speaking nga. And I think that sabi nga nila is malakas ang dating niya sa personal, but sa photos, sa videos, hindi siya ganun kaganda. But in person, she is really stunning. Speaking of stunning, so I think that sabi nila mas stunning talaga si Taguig sa personal. I think that totoo naman talaga yun. Dahil talaga maganda yung register niya sa picture, sa video, exotic, Filipina, Latina. Alam mo yung pagsamasamahin mo na yung ganong aura na makikita mo talagang meron siyang X factor. Okay, so X factor wise, Taguig has it. Okay, but again, I think that the personality, I'm not really sure. Naririnig ko, sabi nila is kwela siya, kalog siya sa personal, very light, very happy personality, but maganda kung ganun. But yeah, so I think that I'm not really sure about if she is for Miss Universe. But speaking of top 12, I think that she deserved to be in the top 12. Speaking of deserving to be in the top 12, I think Sultan Kudarat, sexy, maganda yung kutis, maganda yung muka. Siya yung ganda na parang reluctant beauty na alam mo yung parang kulang siya sa confidence pa. I think kulang pa siya sa confidence, which is nakikita naman natin na confident siya pero parang kulang na I don't know, hindi ko sinasabing kailangan maging super parang mayabang na super confident siya, but I think that nakukulangan pa ng konti yung mga fans sa kanya, which is especially yung mga vloggers na nando sa Pilipinas na nakakakita ka sa kanya or sa mga candidates. But yeah, so speaking of the body, the beautiful body of Chelsea Sultan Kudarat, I think one of the edge, the beauty na para talaga siyang, ang ganda ng face, para siyang malaro pa. Yes, alam mo yung ganong kind of beauty. And speaking of kind of beauty, I think that if ever ang Miss Universe Philippines ay sasabay sa trend na po pwede na ang may asawa at may anak, I think that Muntinlupa is one of or the only candidate na po pwedeng ipadala. Okay, so if ever siya ipapadala dahil siya yung gusto nilang sumabay sa trend na may anak, which Winwin Marquez, the only contestant ng Miss Universe Philippines na may title na internationally. Reina Hispano-Americana 2017, the first winner ng Reina Hispano-Americana para sa Pilipinas. Kung natatandaan nyo, the second one was Diamante. But yeah, Winwin Marquez, international pageant winner, and kung palaban at palaban, talaga namang palaban si Ateng. Okay, so nag-trending pa nga talaga yung kanyang kaldag na posing or rampa or pasarela sa Aqua Boracay fashion show. So yun, so I think Winwin Marquez, Muntinlupa, if ever sasabay ang Miss Universe sa trend or Miss Universe Philippines sa trend ng Miss Universe na po pwede na may asawa, may anak, well, walang iba. It's Winwin Marquez. Speaking of walang iba, well, wala namang iba tayong maiisip kung bakit ang ganda ng mga pinapadala ng Baguio. Very competitive, okay? From Krishna Gravides to Tara Valencia and up to this year, Gwendolyn Soriano, she is amazing. She has this beautiful face. Gumaganda siya ng gumaganda everyday. Okay, gumaganda ng gumaganda yung shape ng face niya, yung aura niya na parang bulaklak na nagbo-bloom everyday na nakikita ko siya. Okay, so narinig ko na medyo tahimik siyang tingnan sa picture, sa video, but in person talagang kalog siya na talagang game na game, which is a very very good attribute, diba? So yeah, so I think that Baguio, I must agree na she is beautiful, the body as well is okay, the personality, gaya na nila, maganda yung personality sa personal, so it's good. So one of my top 12 is Baguio. Speaking of one of the top 12, syempre si Niloan Laguna. Wala namang makakapagtanggal kay si Niloan Laguna sa top 12 or even top 5 po pwede. Okay, po pwede pa nga ding winner. But yeah, so para sa akin, she is very eloquent. Yun nga lang, no-overdo. Sabi nga ng iba, kagaya din ang napapansin ko, masyadong parang sobra. Okay? So parang sobra sa kaseksihan, sobra sa katalinuhan, lalo na sa mga styling and everything. The styling is always on point. Ang isa lang sa styling na hindi ko nagustuhan is yung kanyang submission ng photos, official photo, na napuputlaan ako na parang
parang hindi ko gusto yung style ng makeup. But overall, ang mapapansin ko lang or ma-advise ko lang sa kanya is I think siguro sa question and answer, mas gawin niyang mas in layman terms yung kanyang mga words, yung kanyang the way she will explain. Okay? Kasi I don't know, it's a good trait na ganun siya magsalita na talagang parang hinalukay sa Google translation or Webster dictionary or whatsoever na super parang talino kasi niya. Na parang, I don't know, intimidating ba? Medyo intimidated lang siguro ako, but in good way na gusto kong sabihin na siguro mabago niya, ma-improve niya is medyo more on relatable na answer. Alam mo yung parang hindi ka, alam mo yung kahit hindi masyadong magaling mag-English, maiintindihan na mapapawaw, na mapapalakpak. Alam mo yun? Kasi the way na she speak is talagang malalalim na English na para talagang nagde-declamation. Yun lang. But she has everything. She has everything, but she has to tone a little bit on that part maybe. I think maybe the words that she use. Okay? In case Miss Universe Philippines is really favor into that kind of intelligence, then who are we? Who am I to say that she need to change? But yeah, so from Siniloan, Laguna, susunod natin is Laguna. Okay? Eloisa Jawud, she is half Indian. Okay? Ang masasabi ko lang is she is beautiful. She is statuesque. She is a model. She do fashion, high fashion, ramp, print, commercial. Kung si Siniloan Laguna is very eloquent na malalalim na English ang ginagamit, I think ang downfall ni Laguna is yung communication skills. She can speak English. I'm not saying that she is dumb. Okay? She is way smarter than me or anyone else. But I think that if you are comparing sa ibang girls na talagang kayang mag-compose ng English na mas diretso, mas fluent. Alam mo naman, syempre sa Pilipinas, magaling ka sa English, matalino ka na. And yun, masakit man yung tanggapin, but that's how it is. But yeah, so I think that if ever comes coronation night, maging finally siya, maging top 5 siya, yun yung kailangan niyang paghandaan. Yung makapag-compose siya ng English ng diretso, na walang grammatically incorrect, pasok yan. Okay? So, but then, again, sabi nga ng iba, kung yung mga judges will be oriented na, this is the criteria na hinahanap natin, then there will be no issue. There will be no problem sa scoring. Kasi tayo lang naman yung mga fans na parang pag narinig natin na medyo pangit yung grammar, hindi maganda yung grammar, titingnan natin na pangit or tinitingnan natin na bobo or whatsoever. But to be honest, we are Filipinos. Our national language is Filipino. So, baka tayo masyadong nagpo-focus sa English. Okay? So, as long na naiintindihan mo yung kinumpose niya, yung sinabi niya, I think it's fine. But overall, the beauty, the very statuesque, the beauty of the face, the body, I think that she is one of the top 12 and maybe, siya pa nga yung sabi ko sa isa kong video na maybe siya yung pwedeng sumulot sa mga talagang paborito ng lahat. Which, the next one is Quezon Province. Okay? So, Quezon Province, speaking of sinulot, alam naman natin na she was the heavy favorite last year. Marami tayong narinig na narinig daw nila or nakikita nila na hindi masyadong nagmimingle si Atisa Manalo, si Quezon Province last year sa mga fans or sa people or sa crowd. And narinig ko na ngayon she changed everything. Now she is mingling, she is nakikipag-usap sa fans, nakikipag-usap sa tao, which is really good. And one thing na talaga nagustuhan ko is ngayon she is herself. Wala siyang masyadong fake tan. Unlike last year na hindi nga daw makapag-swimming, hindi daw makatambog sa tubig kasi nga meron siyang fake tan, which syempre matatanggal siya pag nabasa. Diba? Unless na lang na super talagang waterproof yung tan na ginamit niya. But yeah, so I think that she is giving all her best this year, na she is more of a relax. Yung beauty niya is talaga yung natural beauty, walang fake tan. The relaxed face, the relaxed na aura, relaxed na rampa, relaxed na pasarela. I think that she is still the leading this year para sa Miss Universe Philippines. Although ang pinagpipray ko lang is sana hindi siya mawala sa kanyang focus na being herself. Okay? So, the eloquence, okay, merong nasasabi na hindi siya eloquent, etc. I don't care. Just like sabi ko nga kanina, hindi naman tayo English speaking naturally. Okay? We are Filipinos. We are not Americans. Even Americans, they are not perfect in English. If you are not really talagang nag-aral, English is just English. Hindi naman
porke pinanganak ka sa Amerika, talagang lahat is grammatically correct, di ba? So yun, so I think that overall, kung i-base mo yung experience, yung beauty, na manika, overall, the achievements, I think Atisa Manalo is the leading para sa akin, but this is just my preliminary favorites. Alright, so this is it. I just wanna thank you sa panonood ng video na to, and kung meron kayong mga comments, suggestion, just leave your comment down below, and don't forget to subscribe. Bye-bye! Hello guys, this is Roderick Cruzobala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzobala. Thank you for watching.